Alright. So, pag-usapan natin tong topic na to, no, every time na December or near December, of course, laging topic yung 13th month pay. Naalala ko, in one of the sessions, nabanggit ni bro, na kung ba pwede nga huwag natin itap yung 13th month pay kasi nga, di ba, parang i-enjoy niya na nga yun. Tapos, ikaw pa yung maaalala niya lagi na instead na na-enjoy niya yung pera, ano, dito, nag-gastos niya pa yung insurance, di ba? So, as much as possible talaga, ayaw natin maging ganun yung approach. Pero alam natin na meron, pwede pa rin. Pwede pa rin. So, nag-isip ako ng ways on how to do this. And then, when I thought of different approaches, I called for this session. So, I decided to create this session. Again, this is just positioning para magkaroon tayo ng different ideas. The first positioning that I thought of is that you save for 10 years. Sacrifice ka ng konti and then get income for life. Okay? Parang ito rin yung sinasabi ni bro kanina na 5 years lang, magulog tayo, tapos forever ka nang may pambayad ng, 13th month ng mga tao mo. Di ba? Pwede ganon. Right? So, but for me, this one, no? We'll be using 10-pay products para hindi sobrang haba. Alright? So, just to set the concept straight, right? Mag-save ka ng 10 years and then get income for that. That's the first thing. So, alam natin yan na 8 plus signature, 10 pay, no, to create income for life. So, your 8 plus signature will give you income for life. Right? So, ganon. Sabihin natin sa kliyente natin, mag-save ka lang ng 10 years. Save ka muna ng 10 years. Yung 13th month mo, instead na gastusin mo, save mo lang ng 10 years and then lifetime, meron ka na makukuha pera. Alright? After 10 years, okay na, gastusin mo na lang yung 13th month mo, tapos meron ka pang income in the future. Ganun yung concept. So, I used a client profile na male, age 35. Alright? Para medyo in the middle. So, tinignan ko, kung yung lowest na 8 plus signature, 250,000 face amount, plain vanilla, walang rider, 57,960. So again, just like what I'm telling you, hindi mass market ang market ito. No? Hahanap ka ng taong capable. Alright? So ang sweldo niya is most likely 57,960 or 60,000. So hanap ka ng taong may ganon. Or may nakukuhang bonus ng 60,000 every year. Alright? Ngayon, kung lalagyan natin ng rider, siguro mas maganda na may rider. Makita mo rin. 66,235 naman yon. May TPD, may PA, tsaka may 10 critical illnesses. So at least ito, no, kung interesado naman talaga si client, may immediate need na ina-address, which is the critical illness. Alright? Na para sa kanya rin, living benefit din siya. And then, save ka lang ng 10 years, covered ka na hanggang age 75, tapos may income ka na for life. Alright? Yun yung concept niya. So, 66,000 or 6,000 a month na savings, di ba? Now, kung sinasabi ni Richard, nagre-release, kung twice a year nagre-release yung company, no, ng 13th month, pwede ka mag-semi-annual, 35,000. Alright? So, ganun natin sasabihin. So, pero ang approach talaga nito, around tuwing December. Para pag sinabi niya, tuwing kailan ng release, may June, may December. So, tama-tama. No, may June ka, may December. Dito mo ilalagay. Again, save ka muna ng 10 years. Save lang tayo ng 10 years. After that, you can enjoy. So, ganun yung presentation. Hindi lang siya basta the product. And I also don't primarily present the insurance. Kaya nga pinakita ko dito sa una na yung pure returns lang. Kasi nga, we don't want to focus on insurance, di ba? Para we want to have a more exciting conversation na may income ka for life. Doon ka magpo-focus. So, okay lang na gastusin mo muna or maging expense mo muna ako for 10 years, pero bibigyan kita ng income for life. Kesa yung expense to insurance, wala nang return sa'yo. Example, ACP bibilihin, di ba? Or yun nga, yung life insurance na. Pag yun na naging, ano,
Galing kay Chris. Oh, yan. Later. Di ba, kapag pag ganun nangyari, no, pag nakafocus ka siya sa debt, parang expense ka talaga, wala na siyang return. Pero kung may return na pa para sa kanya, medyo mas exciting. Alright? So, yun. So, yan. 66,000 a year. Pero ang maganda pa rito, in fact, starting on the 6th year, tinutulungan ka na ng policy mong mag-save. So, iba lang ng konti yung wordings, mag-save. So, technically, in the last 10 years, at 3 taon doon, tinulungan ka ng policy mong mag-save. Tapos may lifetime income ka na. Right? Now, to show pa further, gumawa ako ng table. So, ginawa natin ang table ngayon para mas exciting. Ano? So, A plus signature 10 years, 250,000 face amount for male age 35, and then this person lives up to age 75, for example. So, let's talk about this scenario. So, 10 years nagbayad, 66,235, meron kang 662,000 na binayad total. Kung ayaw naman na may rider, 500 something thousand lang, di ba? Alright? And then the guaranteed cash payout will be received every 2 years starting at age 41 kasi 6 years after. Age 43, 45, let's say up to age 75. Pag kinumpute mo yun, mayroong 18 payouts. Mayroong 18 payouts, no, ng 25,000. Yung 25,000, 450,000 yun. Okay, now, may non-guaranteed dividends. Ang suggestion ko, kunyari si Denise yung client ko, Denise, ang suggestion ko, by age 65, enjoyin mo yun. So bakit natin pinapa-withdraw? Para exciting. No? Kasi nga, delayed gratification ng presentation. Save ka muna, pero pagdating ng age 75, may age 65, may withdraw ka. Diba? Bukod sa hanggang age 75, nagpe-payout ka. In fact, meron ka pang makukuhang konting dividends at age 75. Diba? Kasi 65, nag-withdraw ka, meron pa rin dividends. So let's just say 220,000. Total benefits while alive received by the policy owner is 450K plus 220K, 670K. Tama? So, bumalik sa'yo yung naihulog mo. Pero insured ka ng life insurance, may critical illness ka, may TPD ka. And in case something happens, your beneficiaries will receive age 75 mo, maybe anak mo na to, 500,000. Ang total benefit mo talaga, 1.2 million. So almost double dun sa nahulog mo, nahulugan mo lang ng 10 years. In fact, tinulungan ka pa nga maghulog. Alright? So, save ka lang ng 10 years, may income ka na for life. So yun yung unang positioning or presentation ng 13th month. Pang 13th month kasi, di ba? Gagalawin natin yung 13th month na eh. So dapat may return. Alright? Huwag yung, sabi mo na yan, nakakalungkot naman, di ba? Pero guys, financial advisor tayo. We teach delayed gratification. So hindi natin pwedeng alisin yun doon. Tandaan nyo, no? Yun talaga. O next, 10 years of discipline for a better retirement. Yun. So dadalhin mo yung usapan sa retirement, di ba? And alam natin, malaki yung retirement goal. Mahal siya. Ito yung suggestion ko. Kunyari, Denise, mag-discipline lang tayo for 10 years. Isi-save natin tong pera and then magkakaroon ka ng mas magandang retirement. Paano yon? Okay, so pag-usapan natin. Ascend 10Pay to create a retirement fund. So using Ascend, 10 years to pay din, creating a retirement fund. Ang pinakamura ng Ascend, 500,000 fees amount natin yan. So medyo mas higher end din yung market na to, yung kumita ng 100K per year. Tama? So 500,000 fees amount, 1 million life insurance, lagyan na natin ng TPD tsaka ng PA. So the premium is 132,145. Again, maganda yung pinag-usapan natin kanina kasi hindi ito pangmasa. Alright? Hindi ito pangmasa. Itong presentation na to, para talaga to dun sa may pera. I-change lang ng konti yung mind tsaka yung approach. Alright? So, again, 132,000 maguhulog ka, pero on the end of year 6, may nakukuha ka ng 25,000. Pangbawas na yan dun sa hulog mo. Di ba? Every year, hanggang mag-retire ka at age 65. Gumawa ulit ako ng table para mas maganda.
Ito yung gusto ni Karin eh. 'Di ba? Sabi ni Karin, mas maganda daw pag naka-table. O, sige, ayan. Mas maganda tignan. Natuwa rin ako talaga dito sa numbers nito kasi sa totoo lang. Tignan nyo, total premiums paid, 132,000, 10 years, 1.3 million. Yung guaranteed cash payout, age 41 to age 65 annually. Right? So 25,000 times 25 payouts, pag kinumtit mo yung 41 to 65, 25 payouts yun eh. 625,000 siya. Alright? Ito pa maganda. At age 65, may lump sum ka na 1 million. Tama? Kasi 200% ng face amount. Dito pa lang actually panalo na. Ang ganda ng numbers ng Ascend talaga. Dito pa lang panalo na wala pa yung dividends. Alright? So naghulog ka ng 1.3 million, 1.6 million sigurado makukuha mo at age 65. In fact, itinaon-taon na sa'yo yung ano mo, yung 25,000 mo. Alright? So may 1.625 kang pera, nahulog mo lang 1.8 million. And then meron pang non-guaranteed dividends projected at 3.9% accumulation rate at age 65 na 602,000. Total benefits, guaranteed cash payouts, maturity benefits, at saka dividends, 2.2 million. Almost double. So, walang death to. Alright? Hindi natin pinag-usapan yung death dito. Yun ang maganda rin sa Ascend eh. Di ba? Hindi mo kailangan i-add yung death benefit. Kasi magla-lump sum ka at age 65 eh, ng 1 million. So maganda si Ascend. No? So, di ba alam natin, mahal ang retirement, at least 4.3 million sa food pa lang, etc. Di ba? Ganon. So, anong pwedeng gawin? Save lang natin, sacrifice lang tayo ng 10 years. Di ba? Okay ba sa'yo, magdidiscipline lang tayo ng 10 years, may malaki kang retirement. After 10 years, okay na. Huwag na natin ilagay dito yung 13th month mo. Di ba? Ganon siya. Eh what if may 14th month siya, may 15th month siya? May mga companies na ganon, tama? Isang buwan lang dyan sa bonuses mo. Isa pa yun na usapan. Maghanap kayo ng mga companies na hindi lang 13th month. May 14th month, 15th month, 16th month. Di ba may mga ganon eh? Parang narinig ko yung mga Globe, Smart, ganyan. Quarterly, may bonus sila, di ba? So 16th. Di ba? The big companies, okay. So yun ang hanapin natin. Alright? 1 month lang ng 13th month nung bonuses mo. Alright? So ang ganda ng numbers sa atin. Age 35, kumuha, nag-retire at age 65. Okay, isa to sa pinakagusto kong positioning. Alright. So, pero of course, pag yan, halimbawa, wala siya age 65. Life insurance. Hindi, yung 1 million yun. So, ganun pa rin. Technically, yan pa rin yung makukuha kasi you still get the dividends. Di ba? Ang death benefit kasi is the 200% of the face amount, most likely, no? Tsaka yung accumulated dividends. Yun ang makukuha eh. So, nakuha mo siya lahat. No, na-short ka lang ng isang payout kasi 64 na matay. Wala nang payout yun, di ba? Ganon. Alright? Pag mas maaga. Alright? Go. Hmm. Ang challenge, so, ilan taon na yung pamangkin? Ang challenge lang kasi doon, kung 29, so 35 years, paano? 36 years. 80 na siya by the time. Tsaka niya makukuha yung lump sum. Tama ba? 55 na siya, di ba? 35, hindi pala. 90 na siya noon bago niya makuha yung lump sum. So baka lang hindi niya ma-appreciate kasi hindi para sa kanya. Alright? So kung magbaborrow life ka, pamana talaga ang dating. Ang enjoy mo lang yung payouts while you're alive. Oo, gano'n. So, ibang positioning siya. Kapag nag-borrow life ka, kasi I'm not showing any borrow life here. Alright? In 13th month positioning, walang borrow life. Kasi pag once na nag-borrow life ka, hindi na kagad sa'yo. Ganon. So, yun, ano siya, dito, well, pwede siguro pag nag-70 siya, kung ano yung cash value, withdraw niya, pero maybe hindi gano'n. Kaya nga. So, baka lang hindi ganun ka-attractive sa kanya na tama ka doon. So unless willing siya at embrace niya na magpapamana siya. Parang ganun
Oo. Pero, Ganun. so ano yung pwedeng get? Ascend? Ano yung No, A plus pa pwede nga. Kasi nga, 55 siya, so pa pwede. Hindi, actually sa akin, ganito. Kung, pwede rin monetary, ganun. Depende sa need eh. Itatry ko pa rin, tama yung ginawa mo, itatry ko pa rin kung willing siyang mag-borrow life. Ibig sabihin, tatantsahin ko yung love niya at willingness niya to magpamana, ibigay sa iba. Parang, sige, magsisave ako niyan, tapos kung ano na yung makuha ko, happy na ako doon. Ganon. So, pero pag ganon, siguro maganda nga na-ascend para annual yung payout. No? Although, dalawang pamangkin Oo. Explanation ko sa kanya. Meron kami product, yung NIA kasi. Gusto mo ko okay. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Ayun. Mamimili ito ng client kasi again nga, ang challenge kapag single, technically, ang tanong, gusto niya bang ma-enjoy yung pera niya sa sarili niya lang or willing siya magpamana? Kasi kung sa sarili niya lang, tama si Tim, monetary na lang. Lagay ka ng pera rito, tapos kung ano yung maging makakuha. Kasi hindi ko kailangan ng insurance. Health insurance talaga kailangan ko. Kung single, ang kailangan lang ni single, sa apat na goal, health and retirement lang. Hindi niya kailangan ng education unless siya nagpapaaral. Hindi niya kailangan ng life insurance kung walang umaasa sa kanya. Right now, ibang usapin, kung single siya, pero siya yung breadwinner ng buong pamilya, pati lahat ng kapatid. O, di ba? Ibang usapin yon. Ganon. Parang kasi realize na yung kapatid niya, yung ate niya, meron nang tinatanggap sa So gusto niya meron din siya. Parang yun doon kasi yung hindi niya na, kasi ang tagal niya sa ako. So, hindi niya na-plano yun. Parang na-realize na it's too late. Kaya dapat siya, meron pa kayo age 60, 60. 8 plus 5. Oo. 60 na siya. Then start na siyang nakukuhang payout. Baka kain na lang tayo sa labas. Sige, tignan natin siya. Ayun. Saka ano, magkano ng mga papa? Yung 55 tapos 29. Oo. Parang malapit yung gap sila na ang laki ng bibig ng pangan. Parang may edad na. Pwede mo yung 55 tsaka doon na bibig. Oo. Parang bakit bibigay doon sa parang hindi niya iisipin. Pero gusto niya na talaga para natin. So baka Oo, depende talaga doon sa client. baka may 400,000 siya. Pero may lifetime. So, basta isipin lang natin, baka may A-Life Prime siya. Basta isipin natin yung ganito. Pag nagbigay tayo ng A+, hindi niya ma-enjoy lahat ng pera niya. So technically, nagbigay siya ng pera. Kasi ganito let's say naghulog ka ng 100,000 for 10 years na lang. No? Kunyari gano'n. So 1 million. Ang ma-enjoy niya lang doon sa mga returns, 500,000 or less. Ganon. So, technically, nagbigay siya ng pera sa iba. Willing ba siya noon? Or enjoy niya lang yung pera niya? Kasi yun talaga yung... Pero yun talaga kasi yung problem sa A+. No? Ang problem sa A+ is, actually even ascend. No? Kung hindi ikaw yung magre-retire. Kunyari, binarrow life mo. Pag nag-borrow life ka, willing mo nang ibigay yun. Pero yun talaga yung reality. So, just to summarize or to keep it short, yung product na yun, pag hindi mo kinuha for yourself, ibig sabihin, binibigyan mo siya sa ibang tao. No? Kasi kalahati lang or less ng nahulog mo, yung may enjoy mo. So, ibig sabihin ba, may pera siya, ayaw niya lang maubos? Yun yung nakatanong Kasi ganun si A+ signature, ano lang siya wealth preservation si A+ talaga. May pera ka na, ayaw mo maubos, ayaw mo magastos lahat. So, para sa next generation. Yun ba? Or gusto niya lang ma-enjoy? Kasi gusto niya ma-enjoy, baka may iba. I'll show you later. Malamang VUL, no? Or monetary. Yun nga, which is also VUL. Sige. So, pwede mo rin alihin. Halimbawa, yung sa budget. Halimbawa na, kaya niya 20 years lang. Parang iyaan mo sa kanya. Continue na lang. Wala na siya. Payout. Oo nga, tama yun. Pero siyempre, again, hindi niya mapapakinabangan yung pera niya. So, ang unang tanong ko lagi is, itong client ba na to, out of love, gusto niya ibigay yung pera niya? Or
or gusto niya mag-benefit siya. Kasi kung gusto niya mag-benefit siya, baka hindi 8 plus. Alright? Hindi na aalam. Ganon. Yun kasi, kaya hindi attractive sa 8 plus for some of the clients. Pag kinumpute mo talaga, hindi talaga ikaw makikinabang pag ikaw yung nagbayad. So dapat out of love mo siya kukunin. Whether for yourself or insurance na lang siya. Kung sarili mo in-insure mo. Alright, let's move forward first. The next positioning for the 13th month, 10 years of being responsible for your peace of mind. So, ito naman insurance. Pinosisyon natin siya ng insurance, Max Protect. So, Max Protect 10P, pang bili ng peace of mind. May mga tao naman na, okay, gusto niya talaga, may peace of mind siya. Alright? So, peace of mind natin siya ibebenta. No, 10 years lang, 10 years lang. So, yung mga dami natin presentation ng Max Protect, pay up to age 65, diba? Ito naman, 10 years lang. Kasi nga, hindi pwedeng forever. No? 13th month, dapat short-term delayed gratification for long-term gains. No? Ganun dapat. Alright? So, gumawa ako ng quotation, age 35 ulit ng male, 10 pay, yung pinakamababa, 500,000 na face amount, 1 million life. Pero maganda rito, responsible ka rin kasi may TPD ka, may PA ka, may CI coverage ka, may hospital income benefit, nilagyan din natin. So again, something on that range ng unang kliyente, 68,316.91. Alright, Max Protect. Alam natin si Max Protect, no? Ayan siya, 10 pay, tapos may guaranteed cash value siya. Nagagamitin ulit natin sa presentation. May accumulated dividend siya. May table na ulit akong ginawa para hindi na po tayo mahirapan. Alright? So, iba yung presentation. 10 years ka nagbayad, 68,370. Mag-withdraw ka at age 75, just like what we did. Pero instead na pay up to age 65, 10 and pay natin. So, naghahanap tayo ng kliyente na kaya magbayad ng 10 years, mas mataas ang konti pay. Alright? I-present mo this time kasi ng peace of mind, yung laki ng coverage. 68,000 lang binayad mo, ito lahat ng coverage mo, 3.230 million. Life insurance, 1 million. TPD, 500,000. Accident insurance, 500,000. Critical illness, 500,000. Hospital income benefit, 365 days times 2,000, which 730,000. So, 3.230 million. Right? Naghulog ka naman once a year, may peace of mind ka na total benefits na 3.2 million. Sulit, di ba? Sulit siya. Ganon siya pinakita. Tapos 10 years lang. Ang maganda nito, natatapos. Hindi forever ka ating gagalawin yung, yung 13th month pay mo. Alright? And then, should you withdraw? Should you decide to withdraw at age 75? Papa-withdraw mo pa rin. Diba? Kunyari gusto mo i-withdraw at age 75, 595,000 yun. So, almost nabalik na yung nahulog mo na premium. Kunyari, walang nangyari sa'yo, critical illness, etc. Kung may nangyari naman, may claim ka. Diba? Tapos may non-guaranteed dividends na at age 75, projected siya at 409,292. So pag inad mo yung dalawa, 1,004,638, ang nahulog mo lang, 683,000. Okay siya? So, good positioning din yan kung ang tingin mo, gusto niya maging responsible. May mga taong gano'n. Sinasabi ko, again, hindi ko gusto, katulad sinabi ni Rohel, hindi natin gustong i-position yan, na bumili ka ng insurance kasi nga, taon-taon na lang, iisipin nila, kaysa ginagastos ko, ina-enjoy ko to, bumili ako ng insurance. But there are some people na responsible talaga. Pero, ginawa natin exciting. Hindi lang siya para sa ibang tao. May balik sa kanya. So, mas maganda. Diba? Delayed gratification din. Responsible ka today, pag never ka nagkasakit, buhay ka ng mahaba, may 1 million ka. Maganda rin. Tama? Alright? So being responsible now and then enjoy your money in the future. Nag-grow pa. Yun ang maganda sa Max Protect kasi may dividends. Right? Hindi lang siya cash value. Alright? And lastly, delayed gratification. No? Create your plan. So paano to? Nagsisave ka sa bank, meron kang sariling negosyo. Alright? Let us take care of your plan B. O sir, ito yung sinasabi ni Bro Ren. Nagbibigay ka ng 13th month pay, di ba?
para mag-stay yung mga tao mo. Kunyari, may-ari ka ng negosyo, 100 employees. Dapat may 13th month pay din yung sarili mo. Plan A mo yung business. Ito naman po yung plan B mo. Pag-ipunan din natin something. Alright? Para sa sarili mo. Pero, yung client ni Jen, 55 years old, meron siyang plan A. May trabaho siya ngayon. Maybe may iba rin siya pinag-i-investan. Tama? Pwede mong sabihin, sige, mag-save ka rin for the future. Ito yung plan B mo. Family provider 10K to create your plan. Ito naman yung positioning ko dito. Can also be future builder. 10K. Basta 10K. Right? Meron bang 10K ang future builder? Wala yata, 5K lang. 5, may 10 din ba? May 10 din. O yun. Sige, may 10 din. Basta gano'n, 10K lang guys. Alright? Or 5K kung pwede pa nga. Pero again, let's just use a generic 5K. Kaya pala fan program pinili ko kasi 30,000 na invest. Alright? So parang downsell ko na to. Na-imagine nyo na gagawa ako ng video mamaya. Diba? So kaya last slide ko yung fan pro. So kung hindi mo maligaya yung 60K or 130K, baka ito 34,000 pwede na. Tama? Age 35, 10 years to pay, insured ka ng 600,000, may accident insurance ka ng 600,000, tapos may medical reimbursement ka na 50K. Hindi ko nalagyan ng critical illness. Alright? Hindi na. Kasi nga, hindi naman yun ang purpose. Savings lang. Right? So, nilagyan natin ng MR kasi maganda eh. Tapos, may waiver of premium. Yun lang yung nilagay ko. Oo, kasi i-waive niya yung 30K. Yan yung mabayaran ni AIA. Si AIA pa rin yung maghuhulog eh, pero hindi yung riders. Ang hinuhulugan niya lang yung 30K, kaya lagi siyang may gano'n. Ito lang yung i-waive niya na premium. Babayaran niya in your behalf. Yun lagi yan. Hindi niya babayaran niya, kailangan mo bayaran. Kung gusto mo ma-cover. Ayan. So, alright, 34,961.32 lang or 2,900 a month. Okay? So, ito na yung para dun sa, yun lang yung budget talaga. Delayed gratification ng usapan. Ito, naalala nyo na yung presentation na to. Kesa mag-save ka on your own, ituloy mo yung savings mo sa bangko, create a plan B with me. Para kahit nagagalaw mo yung savings mo sa bangko, ako, I don't trust with my own money. Di ba? Myself with my own money. Ilagay ko na lang kay AIA para hindi ko magalaw. Tama? So, same positioning. Okay, so ito yan. Ang gagawin mo ngayon, titignan mo at year 15. Year 15, 4%. Alright? Year 15 muna. Pwede ka rin mag-year 65, age 65. Alright? May 610,000 siya. Naghulog siya, gano'n. So si age 55 na client, baka ito lang yung isa kong ibigay. Tapos ang pe-present ko na lang, hindi malaking returns, 4% lang. Alright? So 15 years from now, sir, may 365,000 ka, kunin mo lump sum. Alright? Yun lang yung position niya. Savings lang talaga siya. Ganon. So 10 years, 600,000 life insurance, male age 35, then you withdraw at age 50. Kunyari, yun yung positioning. We withdraw mo 15 years from now. Alright? Ganon talaga. Delayed gratification, save ka lang. Yun ang positioning natin ngayon. So 34,000 times 10, 349,613. May life insurance ka, accident insurance, and medical reimbursement. Pag dinagdag mo yun lahat, 1.250. Kasi 600K life, 600K accident, and then 50,000 medical reimbursement. Tama? Tapos, yung projected account value at 4% average annual returns, 365,000. Mas malaki na dun sa nakuha. So, nakaipon ka. Right? You can withdraw. You can withdraw. Kung naman gagamitin natin is the average the past 36 months, conservative tayo. 339,000, mas maliit lang. This could go up. Naglagay lang ako ng asterisk. Only use this option if you have another life and health insurance coverage that covers you as long as you need it. Diba? So, savings talaga to. Ganun natin siya yung posisyon. Kasi pag nag-save tayo on our own, nakakaipon naman tayo, pero baka hindi umabot ng 300,000. Or kung makakaipon ka on your own ng 300,000, another 365,000 sa akin, makakaipon ka rin ng 365, madadoble natin yung savings ko. So plan B lang ito.
Alright? So that can be how you position it for the 13th month. Diba? Again, save ka lang ng 10 years. So ang tanong ko ngayon, let me know in the comment section, dyan, which approach do you like the most for your 13th month? Alin dun sa apat? Right? A plus signature, save ka ng 10 years for lifetime income. Ascend, discipline ka ng 10 years for a better retirement. Max protect, right? Be responsible for the next 10 years for peace of mind, long-term peace of mind. May retired, kasama na yung retirement fund for peace of mind, di ba? Ganda rin. Or yung family provider 10-pay. Plan B lang. Delayed gratification, plan B. Tulungan kitang mag-save. Alright? Which one do you like the most?